Lumapit si Bai Yifan sa bangkay ng demon at napansin niya na namatay ito sa isang atake lamang. Sa kabilang banda ay ang katawan ng tao at napansin siya ang butas sa dibdib nito na sinyalas ng isang matinding atake na ikinamatay nito. Naisip ng ating bida na ang demon at ang tao na nakasuot ng armor ay patay na ng madaming taon ang nakalipas. Pero ang mga katawan ng mga ito ay hindi man lang nagpakita ng kahit kaunting sinyalas ng pagkabulok. Maliban doon ay mukha pa ang mga itong sariwa ang mga katawan at mukhang mga buhay pa, kahit ang mga dugo ay hindi man lang natuyo. Ipinapakita lang ng mga ito kung gaano sila kalakas noong nabubuhay pa. Matapos lumingalinga sa paligid ay napagtanto niya na ang dalawang ito ay ang pinakamalakas sa lahat ng demon at tao. Nagkasagupa ang dalawang ito at parehong namatay, at ang mga kalansay na nakahandusay sa paligid ay mga tagasunod ng mga ito. Maya-maya pa ay nagulat ang ating bida matapos may makitang isang bagay. Nakakita siya ng isang scroll kaya kinuha niya ito at napansin na ang scroll ay naglalabas ng malakas na kapangyarihan. Natulala bigla ang ating bida at pinagpawisan matapos makarinig ng nagsalita sa kanyang likuran. Lumingon si Bai Yifan at sumigaw kung sino ang nagsalita. Mula sa bangkay ng tao na naka-golden armor ay may lumalabas ng kaluluwa at nagsisilita na sa natitirang kaluluwa niya ay nabuhay pa siya ng mahigit 9,000 taon at sa wakas nakapaghinti siya sa isang taong nakatadhana para sa kanyan. Nagulat ang ating bida dahil ang kaluluwang nasa bangkay ay nanatili ng mahigit sa 9,000 taon, na kahit ang level 10 na master ay hindi kaya. Nagtanong ang kaluluwa na nasa bangkay na kung anong pangalan ng ating bida at saan ito nagmula. Sumagot ang ating bida na siya si Bai Yifan mula sa Five Elements Holy Land. Habang naiisip ng ating bida na kahit kaluluwa na lang ito ng isang malakas na tao ay kailangan peren e respeto. Natuwa ang kaluluwa dahil disciple ito ng Five Elements Holy Land, sabay tanong na kung kilala siya ng ating bida. Nagtanong ang ating bida na kung anong pangalan nito. Sa isang banda naisip ni Bai Yifan na kapag may nangyaring hindi maganda ay babalik siya sa Earth gamit ang magic ring. Maya-maya pa ay nagpakita na ang imahe ng kaluluwa, at nagpakilala ito na siya ang ancestor ng Emperor Holy Land. Kilala bilang Human Emperor, Xuan Yuan Jingtian. Laking gulat ng ating bida dahil ang kaharap pala niya ay ang ancestor ng Emperor Holy Land. Ang pinakamalakas na Holy Land sa sampo. Naalala ni Bai Yifan na ayon sa dictionary ng Wanggu, may 3 ancestor ang Holy Land. Kilala bilang 3 Emperors of Heaven, Earth and Humankind, at ang lahat ng mga ito ay nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan. Sabay napatong sa isip na kung ang multong kanyang kaharap ay ang Human Emperor ng Holy Land. Nagtanong ang multo sa ating bida na kung hindi ito naniniwala sa kanya, at sinabing natural lang iyon dahil halos 10,000 taon na din kaya malamang wala nang nakakatanda sa kanyang pangalan. Kwento ng Human Emperor na noong panahon ng digmaan ay pinamunuan niya ang 3,000 sundalo mula sa Holy Land para labanan ang 8 Demon Emperors ng Sun and Moon Demon Sect. Nasakop ang Demon Cave at pumatay ng napakaraming demon. At sa huli hinarap niya ang 8 Demon Emperors sa abyss at lahat sila ay namatay. Sinabi ng Human Emperor na ang scroll na hawak ng ating bida ay ang kanyang kayamanan, ang Demon Silang Scroll. Ang treasure na iyon ay ang isa sa pinakamahalagang kayamanan ng Emperor Holy Land at kaya nitong ikulong ang demon, katulad ng Demon Emperor at Demon God. Kaya ito ay maituturing na hostisya laban sa mga lahi ng mga demon. Napatanong na lang ang ating bida na ang hawak pala niya ay ang Demon Silang Scroll. Paliwanag ng Human Emperor na ang kanyang Golden Human Armor at kanyang Human Emperor Spear na pumatay sa 8 Demon Emperor at ang 8 Desolate Thunder Prison Cauldron ng Demon Emperors ay lahat mahuhusay na artifacts na yumanig sa kontinente. Dagdag pa ng Human Emperor na maiksi lamang ang kanyang naging buhay para ipagpatuloy ang maghari. Sinabi ng Elder na dahil itinadhana namang silang magkita kaya inalok niya ang ating bida na kung gusto nitong ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Nagtanong ang ating bida na kung may maipapayo sa kanya ang Human Emperor. Inutos ng Elder sa ating bida na lumapit ito at yumuko ng 3 bises, at ipapasa na niya agad ang Emperor's Map sa ating bida, pati kanyang mga kayamanan ay ibibigay niya rito. Sinabi pa ng Human Emperor na ang ituturo niya ay ang supreme skill ng Emperor Holy Land.
na nahahati sa 3 volume. Kapag natutunan ng ating bida ang skill na iyon ay maituturing na itong totoong disciple ng Emperor Holy Land. At bibigyan ng royal name at magkakaroon ng supreme na karangalan. Akmang Tatango si Bai Yifan at nagpasalamat sa Human Emperor. Ayon sa Emperor na huwag ito magpasalamat dahil nakatadhanang magkita sila. Matapos noon ay ngumiti ang Human Emperor na parang may masamang binabalak. Inutos ng Human Emperor na lumuhod ang ating bida at ituturo niya ang pinakamalakas na teknik sa buong mundo. At sinabi pa na ang hinaharap ng sangkatauhan ay nakasalalay na sa ating bida. Maya-maya pa ay biglang tumalon pa atras ang ating bida dahil may napansin siyang parang may mali. Habang ang Human Emperor ay nabigla at napatanong na anong ginagawa ng ating bida. Sinabi ni Bai Yifan sa Human Emperor na wag na itong magpanggap na tuturuan siya ng teknik dahil ang gusto lang naman nito ay makuha ang kanyang katawan. Tugon ng Human Emperor na paano naman niya gagawin yun, dagdag pa nito na siya ang pinakamalakas sa lahi ng mga tao kaya bakit naman niya aagawin ang katawan ng isang bata na gaya ng ating bida. Tumalikod si Bai Yifan at akmang aalis habang sinasabi na siguro nag-aalala lang siya. Sabay sabi sa Human Emperor na isa na siyang disciple ng 5 Elements Holy Land at magiging hindi siya tapat pag naging disciple pa siya ng ibang Holy Land kapag walang pahintulot ng 5 Elements Holy Land. At isa pa sinabi ng ating bida na hindi niya kailangan ang pamana nito kaya kalimutan na lang ng Human Emperor at magintay na lang ito ng taong karapat-dapat na paahan nito ng kapangyarihan. Mabilis na humabol ang Human Emperor sa ating bida at nang makaabot na ay tumapat ito sa yuluhan ni Bai Yifan sabay sabing nag-ante siya ng halos 10,000 taon para sa pagkakataong ito, sabay utos sa ating bida na ibigay na nito ang katawan nito sa kanya. Humawak ang ating bida sa magic ring habang naiisip niya na tama ang kanyang hinala na ganun ang gusto ng Human Emperor. Sabay inactivate ang magic ring pabalik sa Earth para matakasan ang Human Emperor sa nais nitong gawin. Nang makabalik si Bai Yifan sa Earth ay napunta siya sa kanyang kama at nakahinga ng maluwag habang iniisip na kung hindi siya nakabalik ay malamang puppet na siya ng Human Emperor. Nagunat ang ating bida habang naiisip na magpapahinga muna tapos mangungulikta ng kayamanan bago harapin ang matandang lalaki. Maya-maya pa ay may bamulong sa ating bida na isang multo at nagtanong na kung ang tinutukoy nitong matandang lalaki ay ang Human Emperor. Nagulat si Bai Yifan at napaisip na kung sino ang nagsalita. Nagpalipad-lipad ang multo ng Human Emperor habang galit na nagtatanong sa ating bida na kung saan ang lugar na ito. At paano siya napunta dito? Tanong pa na kung ano ang magic na ginamit ng ating bida dahil nawala ang lahat ng kanyang spiritual power. Sa isang banda napaisip na lang si Bai Yifan na kung bakit hanggang sa Earth ay nasundan pa rin siya ng Human Emperor. Nagulat ang Human Emperor sa liwanag at napatanong kung anong klaseng sandata iyon, sapagkat naglalabas ito ng nakakasilaw na liwanag, sabay tanong na bakit hindi pa niya nakita iyon noon. Naalala ng ating bida na maliban sa martial arts technique, kapag nagdala ng isang bagay sa Earth na mula sa isang mundo ay mabubulok ito at mamamaho, kaya ano naman kaya ang tungkol sa isang bahagi ng kaluluwa. Napagtanto ng ating bida na ang sekreto ng ancient ring niya ay mas lumalawak pa. Galit na nagtanong ang Human Emperor sa ating bida na kung paano iyon nangyari, ano ang lugar na ito, sabay utos na bilasan at ibalik ang kanyang spiritual power. Kinuha ni Bai Yifan ang vacuum at hinigup paloob ang matabil na Human Emperor. Napasigaw na lang ang Human Emperor kung ano ang soul-sucking weapon iyon. Matapos nun ay makikita nakakulong sa isang cube ang kaawa-awang Human Emperor habang nagpupumiglas at sinasabi sa ating bida na isa itong kasuklam-suklam na dayuhan. Lumapit ang ating bida at sinabi sa Human Emperor na wag na nitong sayangin ang lakas nito at makinig na lang sa kanya mula ngayon, kapag may tinanong ang ating bida ay sagutin na lang nito. Galit na tugon ng Human Emperor na hindi siya natatakot sa ating bida. Ngunit si Raulo ang ating bida kala muli niyang nilabas ang vacuum sabay tanong ng talaga lang ha. Mangiyak-ngiyak sa takot ang Human Emperor matapos makitang muli ang vacuum. Tanong ng ating bida sa multo na kung ito talaga ang Human Emperor. Tugon ng Human Emperor na kalukuhan, at ano namang peke dito. Tanong ng ating bida na kung ganun bakit nito gustong saktan ang kanyang inapo at bakit gusto nitong agawin ang kanyang katawan. Tugon ng Human Emperor na kung ang ating bida ang nasa kalagayan niya na nakulong sa abis ng halos 10,000 taon,
at gusto ng makalaya ng mabilisan, kaya bakit pa iisipan ang tungkol sa moralidad at konsensya? Nagtanong muli ang ating bida na kung ang magic treasure na mula sa kailaliman ng abyss ay magagamit pa mula sa pagkabulok nito. Habang naiisip na marami siyang resources pero kulang siya sa magic weapon. Sinabi ng Human Emperor na ang kanyang Emperor Spear at Emperor Armor ay mga sira na pati na rin ang mga magic weapon ng mga Demon Emperor ay sira na din at wala ng silbi ang lahat ng mga iyon. Salaysay ng ating bida na dahil wala ng punto para panatilihin ang Human Emperor ay itatapon na lang niya ang kaluluwa nito para mamatay ito at mabuhay muli. Takot na takot ang Human Emperor habang sinasabi sa ating bida na marahil ang tatlong magic weapon ay mga wala ng silbi pero ang kanyang Demon Sealing Technique ay maaari pang gamitin. Paliwanag ng Human Emperor na ang Demon Sealing Scroll ay pahina ng Heavenly Book na nakuha sa Immortal World. Napaka makapangyarihan ito na maituturing na hostisya laban sa mga demon race at ang kayamanan ng mga human race. Alok ng Human Emperor na kapag pinalaya siya ni Bai Yifan ay ituturo niya ang teknik dito at mamamangha ito sa kapangyarihan ng treasure. Sagot ni Bai Yifan na pakikinggan muna niya bago siya magdesisyon. Paliwanag ng Human Emperor na ang kanyang Demon Sealing Scroll ay may siyam na gamit. Una ay lamunin ang kaluluwa, lalo na ang kaluluwa ng napakalakas na demon, para palakasin at ayusin ang sarili. Pangalawa ay siliuhan ang demon para makontrol. Pangatlo ay ang immortals at demons ay mag-cultivate ng magkasama. Pang-apat ay ayusin ang langit at lupa. Pang-lima ay pang-refine ng isang kagamitan. Nasa pang-siyam na, dito hindi na kinakailangan na gumamit ng spiritual power para mapaganya ang treasure, mental power ang gagamitin. Matapos marinig ni Bai Yifan ang lahat ng iyon at pinuri din naman niya ang Human Emperor na nakakamangha ito. Nakita ng Human Emperor ang cellphone ni Bai Yifan at natakot na naman ito sabay tanong na kung ano na naman ang magic weapon na gagamitin sa kanya. Inutos ni Bai Yifan sa Human Emperor na sa ngayon ay magpaliwanag ito ng paalit. Mas detalyado ay mas maganda at nangako na ibabalik na ito pagtapos na sila. Galit na galit ang Human Emperor at nagbanta sa kanyang isip na kapag nalabas na siya sa magdurusa ang ating bida. Salaysay ng Human Emperor na ang Emperor's Ultimate Scroll ay nahahati sa tatlo, ang Emperor's Scroll, ang Earth Scroll at ang Human Emperor Scroll. Sabay sabing siya ang Emperor ng humankind. Paliwanag pa na kung sino man ang magsanay ng skill na ito ay magiging invulnerable sa spear at sword, magiging immune sa tubig at apoy, immune sa lason at mga bagay-bagay, ito ang misteryusong aspeto ng skill na ito. Natuwa si Bai Yifan sa narinig habang ang Human Emperor ay pagod sa pagsisilita at nakapagpahinga na dahil tapos na siyang magpaliwanag. Ngunit sira ulo talaga ang ating bida at hindi marunong tumyupad hinawakan niya ang cube at sinabing dahil tapos na ay wala ng dahilan pa para panatilihin ang Human Emperor kaya patatahimik na niya ito at ipagdarasal ang kaluluwa na mabuhay muli. Mungkahi ng Human Emperor na kung wala ang tulong niya ay hindi ng ating bida matatandaan ang napakahirap na teknik na iyon at hindi ito makakapagsimula. Pero nagkamali ang Human Emperor dahil na-record lahat ng ating bida ang mga sinabi nito gamit ang kanyang cellphone. Napasabi na lang ang Human Emperor na makakabalik ang mundong ito. Inilagay ni Bai Yifan ang Human Emperor sa oven habang sinasabi na kapag ibinalik niya ang Emperor sa mundo nito ay sasaktan lang nito ang sunod na taong makikita nito. Kaya kapag nagnawala na ang kaluluwa nito ay dapat mabuhay itong muli. Pagdurusa ang kinahantungan ng pinaka-malakas na tao sa ibang mundo sa kamay ni Bai Yifan. Habang unti-unting naglalaho ang kaluluwa ng Human Emperor ay mungkahi ng ating namamahinga na ito ng payapa. Maya-maya lang ay hinawakan na ni Bai Yifan ang Demon Sealing Scroll para pagsanayin ang tinuro ng Human Emperor. Pinatakan niya ito ng dugo at sa isang iglap napunta siya sa Chaotic Void. Napagtanto ng ating bida na ang Demon Sealing Scroll ay kayang dalahin ng isang tao direkta sa Soul World. Nakita niya ang buong kasaysayan ng Immortal World Domination ng mga demon at kung paano sila nakipaglaban. Namangha pa ang ating bida dahil ang activation method ay direktang tumatatak sa kanyang isipan. Dahil sa Earth ay mas napadali niyang matutunan ang mga iyon. Tumawa ang ating bida at sinabing sa kanya na ang kapangyarihan iyon, ang kailangan na lang niyang gawin ay humanap ng demon para masubukan ang bago niyang teknik. Sa isang banda sa loob ng 8th floor ng Ancient Demon Cave ay may mga disciple na kinakalaban ang mga pulang wolves at halatang natatalo na ang mga disciple.
Magsalita ang disciple sa likod na napakaraming dark blood demon wolves, hindi na nila matatagalan pang kalabanan ang mga iyon. Sagot ng nasa unahan na manatili lang ito sabay tanong na kung gusto nitong mamatay silang lahat. Sumigaw ang isang disciple na may bangin sa kanilang likuran at wala na silang paraan para umatras. Umiyak na ang isang disciple habang sinasabi sa ancestor ng Holy Land na wala pa siyang asawa, wala pa ring anak, at alam niya ang batas ng Holy Land na bawal uminom ng alak, bawal ang beerang babae, at bawal magsugal. Lahat iyon ay sinunod niya kaya sana iligtas siya nito dahil ayaw pa niya mamatay. Maya-maya lang ay napalingon ng mga luha ang disciple sa ingay na kanilang narinig. Tumambad sa kanila ang papalapit na napakaraming bilang ng dark blood demon wolves. Sumigaw sa takot ang disciple na katapusan na nila dahil hindi pa natatalo ang ibang dark blood demon wolves ay meron na namang parating. Sinabi ng isang disciple na kasalanan nila iyon dahil naging atat sila na pumasok sa 8th floor ng demon cave ng napakaagap kaya kamatayan ang kahahantungan nila. Pero sa isang banda ay napansin nila na kinakalaban ng mga dumating na dark blood demon wolves ang mga naunang demon. Nagulat ang mga nanghihinang disciple dahil nakita nila na naglalaban ang mga ito. Napansin pa nila ang umiilaw ng ginto ang mga mata ng dumating na dark blood demon wolves. Nakangiting iniisip ni Bai Yifan na ang Human Emperor ay hindi nagsinungaling sa kanya tungkol sa Demon Silang Scroll, ang mga demon ay napakadaling napasunod niya at naging kanyang demonic slave. Mula nang bumalik siya mula sa Earth ay napatay niya ang bat leader na umatake noon sa kanya at paglabas niya ng kuweba ay hindi na niya nakita sina Wang Meng at Wang Teng. Kaya ang sunod niyang ginawa ay kinontrol ang grupo ng mga Dark Blood Demon Wolves at inutusang patayin ang mga kalahi nitong Dark Blood Demon Wolves at para patayin ang ibang demon, kaya mabilis na sumunod ang kanyang mga Demon Wolves at nagsitalo ng mga ito sa bangin para harapin ang mga demon sa ibaba. Matapos maubos ni Bai Yifan ang mga demon sa palapag na iyon ay nagdesisyon na siyang bumaba, habang ang mga disciple ay umalis na din para may tingnan na isang bagay. Gulat na gulat ang mga disciples sa kanilang nakita sa ibaba dahil nagpapatayan ang mga demons. Sa ibabang palapag ang 9th floor demon cave, hinati ng demon ni Bai Yifan ang isang bahay ng mga demon beast para kunin ang pulot nito ay para inumin. Tumingin si Bai Yifan sa kanyang demon bear habang naiisip na, sa nakalipas na 2 araw ay gumamit pa siya ng 3 dark blood demon wolves para mahuli ang demon bear para kanyang maging tagasunod. At 2 pa na demon bear na nasa peak na ng profound realm. Dahil sa kanyang mga demon guards ay marami na siyang napatay na napakaraming demon gaya ng black armored boars, 3-headed dogs, poisonous spiders, abyssal worms, at maraming pang iba. At kapag may isang namamatay sa kanyang mga demon ay mabilis lamang niya itong napapalitan. Naisip ng ating bida na sa mundong ito ay maganda kung magkakaroon ng mga kawal na mga demon sa Ancient Demon Cave, para mapalawak ang teritoryo. Para kung sino man ang magtangkang kalabanin siya ay ipapadala niya ang kanyang hukbo ng mga demon para wasakin ang mga ito. Naisip pa ng ating bida na magintay lang sina Wang Teng at Wang Ming dahil papatayin niya ang mga ito. Maya-maya pa ay magulo ang kanyang pag-iisip dahil sa ingay na kanyang narinig kaya agad siyang napalingon. Pagpunta niya ay agad niyang napansin na ang mga tao mula sa 3 Holy Land at mga tao mula sa 5 major sect ay nagtipon-tipon sa iisang lugar. Sa ibaba ay sumugod ang mga lumilipad na disciple patungo sa isang tambak na mga demon. Napansin ng ating bida na ang lugar na iyon ay ang pugad ng Fire Cloud Demon. Matapos noon ay agad siyang tumalon sa bangin para tumulong. Habang naglalakad ang ating bida ay may lumilipad na demon ang palapit sa kanya, mayroon itong 2 ulo at marami pang lumilipad na demon sa likuran nito. Ang demon sa unahan ay ang 2-headed flying yaksha na nasa profound realm. Matapos mapansin ng ating bida ay agad inatake ng mga dark blood demon wolves ang mga kasama ng 2-headed flying yaksha. Natakot ang demon matapos makitang ubos na ang kanyang mga kasama pero hindi iyon hinayaan ng ating bida kaya inutusan niya ang kanyang demon bear na pabagsakin ang halimaw. Binigwasan ng mga demon bear ang 2-headed flying yaksha kaya agad itong bumagsak sa lupa. Matapos noon ay naisip ni Bai Yifan na kulang pa siya sa supply ng mga flying demon para magsilbi sa kanya bilang alipin. Kaya ginamit ni Bai Yifan ang Demon Silang Scroll para igapos ang mga natalong mga flying yaksha at tatokon sa noo para gawing alipin. Nagkulay ginto ang mga flying yaksha at natuwa ang ating bida dahil mas lumakas na ang kanyang hukbo dahil meron na siyang higit sa 5 na flying yaksha.
Naisip ng ating bida na marami na siyang nawalang enerhiya dahil sa teknik na iyon pero sa susunod ay kukuha pa siya ng kanyang mga alipin. Maya-maya pa ay may tumamang atake sa kanilang kinatatayuan na mabilis na ilagan ng ating bida pero tinamaan ang kanyang mga Dark Blood Demon Wolves. Napatanong na lang ang ating bida na kung siya ang pantirya ng ataking iyon. Agad siyang sumakay sa isa niyang Golden Flying Yaksha para tingnan kung saan nagmula ang atake. Nang makalapit na siya ay napansin ng ating bida na ang atake ay nagmula sa dalawang enerhiyang naglalaban. Nakita ni Bai Yifan ang naglalaban na pulang demon at isang lalaki. Napagtanto niya na nagmintis ang atake kaya tumama sa kanila. Inatake ng lalaki ng Emperor First ang demon. Namangha ang ating bida dahil walang magic weapon sa kamay ng lalaki pero ang suntok nito ay naglalabas ng malawak na enerhiya. Napasabi na lang siya na ganito pala ang isang inner disciple. Pero kinakalaban nito ang mas malakas na kalaban. Sinabi ng ating bida na ang Shearer Demon ay mas malakas sa mga Yaksha at Rakshasa Demon, nagpaposes ito ng mas malakas na kapangyarihan, commander level na lakas. Ang ganitong demon ay nagtatagli ng matutulis na buto sa katawan, sobrang nakakatakot ng itsura, at may kakayahan magsalita, ang mga ito ay sobrang demonyo at napakatuso. Naiwasan ng pulang Shearer Demon ang atake ng lalaki at agad nitong nasaksak sa tiya. Napasabi na lang ang lalaki na paano pa ito nagkakaroon ng lakas para makaiwas. Tumawa lang ang Shearer Demon at sinabing sa isang digmaan ay patas ang lahat.